Nakatakda ang kwento sa Maynila noong taong 2022. Ang lungsod ay kakakawala pa lamang at hirap na bumabangon mula sa mahigpit na pagkakasakal ng pandemya ng siglo. Isang buhay na napakabata pa, isang usbong na bulaklak na handa pa lamang mamukadkad, ang walang awang pinutol at inagaw ng walang anumang habag. Ang salarin ay kumilos ng may matinding kalupitan at malamig na dugo na kailanman ay hindi mapapatawad. Ang kanyang karumal-dumal na krimen ay hindi lamang kumitil ng isang buhay, kundi yumurak at umapak din sa dignidad at kinabukasan ng isang dalagang puno ng pangarap. Sa likod ng kasong ito na dumurog sa puso ng marami, nakakubli ang isang mahabang kwento na puno ng puot, inggit at kapaitan. Ang lahat ng ito ay mabubunyag sa ilalim ng maliwanag na ilaw ng katarungan. Ang manipis na hamog sa umaga ng buwan ng Marso ay bumabalot pa sa malawak na Manila North Cemetery, Cementerio del Norte, ng isang mamasa-masang saplot. Ang mapanglaw, malungkot, at nakakabinging katahimikan sa lugar na ito ay tila mas lalong bumibigat at kumakapal sa umaga ng Marso 22, 2022. Si Mang Carding at Mang Lito, dalawang katiwala at tagalinis ng puntod na mahigit 10 taon nang nagtatrabaho rito, ay nagsimula ng kanilang trabaho ng tahimik tulad ng nakagawian. Ang ingay ng grass cutter na umaarangkada ay bumasag sa katahimikan, ngunit hindi nito nagawang pawiin ang hawa ng lamig na tumatagos hanggang sa buto. Habang itinutulak at itinutuon ang makina sa kahabaan ng isang bagong bloke ng mga nitso, biglang huminto si Mang Carding. Ang kanyang mga mata ay nanliit, matalim na nakatitig sa direksyon ng matataas na talahib at semak malapit sa isang malaking puno ng balete. Mayroong isang bagay na kulay dilaw na lemon ang nagniningning sa isang kakaibang paraan sa gitna ng abong kulay ng umaga. Lito, subukan mo ngang tingnan kung ano iyon. May mga dumalaw na naman na nagtapon ng basura, kung saan-saan, tawag ni Mang Carding. Pinatay ni Mang Lito ang kanyang makina at dahan-dahang lumakad papalapit. Habang papalapit ng papalapit, ang dalawa ay parehong nakaramdam na mayroong hindi tama. Hindi iyon sako ng basura. Iyon ay isang jacket at tila mayroong taong nakasuot nito. Ang dalawang lalaking nasa katanghaliang gulang ay nagkatinginan sa isa't isa, napalunok ng laway at pagkatapos ay maingat na humakbang ng mas malapit. Isang karumal-dumal at nakakapanindig balahibong tanawin ang bumulaga sa kanilang mga mata. Nakahandusay sa ibabaw ng mamasa-masang lupa ang isang batang babae. Ang suot niyang dilaw na jacket na pag-aari ng isang kumpanya ng delivery service ay nakabukas, na naglalantad sa kanyang damit panloob na magulo at gusot-gusot. Mula sa baywang pababa, ang dalaga ay hubot-hubad. Ang kanyang jogging pants ay nakatapon ng ilang metro mula sa kanyang kinahihigaan. Ang kanyang katawan ay malamig at naninigas na. Ang kanyang maputlang balat ay pinalamutya ng mga pasa at sugat na kakilakilabot sa kanyang mga braso, binti at leeg. Sa isa sa kanyang mga pilipisan ay mayroong malaking sugat na wari ipumutok at napunit. Ang kanyang dugo ay natuyo na at namuo sa kanyang buhok. Sa kanyang tabi ay nakahandusay ang isang maliit na backpack na ang isa sa mga tali ay putol. Nanginig si Mang Lito at pautal-utal na hindi makapagsalita, habang ang namumutlang mukha ni Mang Carding ay nagmamadaling inilabas ang kanyang lumang cellphone upang tumawag sa pulisya. Hindi nagtagal, ang tunog ng sirena na umaalulong ay bumasag sa katahimikan ng sementeryo. Ang puwersa mula sa Manila Police District, DE, at ang Special Operations Unit ay mabilis na dumating sa lokasyon. Ang dilaw na linyang may nakasulat na T-Police Line Do Not Cross ay inilatag upang ihiwalay at isara ang malawak na lugar sa paligid ng pinangyarihan ng krimen, crime scene. Ang mga mamamahayag ay nagsimula na ring magdatingan, ngunit ang lahat ay pinigil sa labas ng linya ng pulisya. Si Police Lieutenant Colonel Adrian Cruz, ang pinuno ng Criminal Investigation and Detection Group, CID, na may mukhang pagod dahil sa hampas ng hangin at puyat, ay matamang tinitigan ang bangkay ng biktima ng may buong atensyon. Sumenyas siya sa SOCO, Scene of the Crime Operatives, at Forensic Team upang simulan ang kanilang trabaho. Ang lahat ay nangyari ng mabilis, ngunit napakaingat. Bawat pinakamaliit na bakas ay minarkahan at kinuna ng litrato. Ang medical legal officer ay masusing nagsagawa ng paunang pagsusuri sa bangkay. Ang biktima ay isang babaeng nasa edad 20 hanggang 25. Namatay dahil sa trauma mula sa matigas na bagay sa ulo, partikular ang pagkabasag ng bungo sa area ng noo.
Mayroong mga senyales ng sexual na karahasan at panggagahasa. Maraming pasa at galos sa katawan na nagpapahiwatig ng matinding panlalaban. Ang oras ng kamatayan ay tinatayang nasa 8 hanggang 10 oras na ang nakararaan. Ibig sabihin, ito ay nangyari bandang alas negatibo 10 o alas negatibo 11 ng gabi. Ang mga investigador ay nagsimulang suyurin ang bawat metro kwadrado ng lupa sa paligid. Natagpuan nila ang isang bato na may mansa ng tuyong dugo na nakahandusay mismo sa tabi ng naipong dugo kung saan bumagsak at tumama ang ulo ng biktima sa lupa. Ito ay isang mahalagang ebidensya. Hindi kalayuan doon, isang investigador ang napasigaw ng makatagpo ng isang gamit na hiringgilya, syringe, na nakatago sa damuhan. Samantala, isang opisyal ang maingat na binuksan ang backpack na nakahandusay sa tabi ng biktima. Sa loob, bukod sa ilang personal na gamit ng babae, naroon ang isang maliit na pitaka. Matapos suriin ang mga dokumento sa loob, ang pagkakakilanlan ng kaawa-awang dalaga ay nabunyag. Luz Viminda Luz Reyes, 22 taong gulang, estudyante ng Unibersidad ng Pilipinas, FI. Ang kanyang student EC na nagpapakita ng masayahin at inosenteng mukha ng dalaga sa litrato ay tila isang hiwa ng patalim sa puso ng lahat ng taong naroon sa lokasyon. Isang buhay ang napundi at namatay kung kailan nagsisimula pa lamang ito. Kinuyom ni Isaac Cole. Adrian Cruz ang kanyang mga kamao. Ang kanyang tingin ay nagpapahiwatig ng nag-aalab na determinasyon. Alam niyang ang labanan ng talino laban sa salarin na may malamig na dugo ay nagsisimula pa lamang. Ang tangis na dumurog sa puso ni Nana Elita, ang ina ni Luz, ay tila bumasag at pumunit sa katahimikan ng maliit na eskinita sa probinsya ng Benguet. Agad siyang nawalan ng malay at bumagsak nang matanggap ang tawag mula sa istasyon ng pulis sa Maynila. Si Tatay Eddie, ang ama ni Luz, bagaman sinusubukang magpakatatag, ay hindi mapigilan ang walang tigil na panginginig ng kanyang mga kamay. Ang kanyang mukhang pinatigas at hinubog ng tirik ng araw bilang magsasaka ay ngayon ay kumukunot sa pagpipigil ng sakit na walang kapantay. Hindi sila makapaniwala. Hindi nila magawang tanggapin na ang kanilang anak na masunurin, maganda, at dangal ng pamilya ay kailangang mawala sa paraang napakatrahedya at hindi makatarungan. Si Luz ay mabait na bata, Sir Police. Masipag siyang mag-aral. Sabi niya gusto niyang maging tutor para kumita ng ekstra na pera para ang mga magulang niya ay hindi na mahirapan. Bakit napakalupit ng Diyos sa anak ko, hagulgol ni Nana Elita sa paos na boses. Nang gabing iyon din, ang mag-asawa ay nagmadaling sumakay ng bus pababa ng Maynila. Ito ang pinakamahaba at pinakamabigat na biyahe sa kanilang buhay. Sa buong daan, ang imahe ng kanilang munting prinsesa mula pagkapanganak hanggang sa mag-impact ito para magkolehiyo sa Maynila ay patuloy na naglalaro at nagpapalit-palit sa kanilang isipan na parang pelikulang walang boses na nagmumulto. Dati silang mga empleyado ng hotel na masipag, ngunit inagaw ng bagyong COVID-19 ang kanilang permanenteng trabaho, na pumwersa sa kanila na maging mga manggagawa sa taniman ng gulay at strawberry ng ibang tao. Ang perang na ipadadala para sa kanilang anak ay naging kakaunti. Naintindihan iyon ni Luz. Palagi siyang nagsisinungaling sa kanyang mga magulang sa pamamagitan ng pagsasabing nagtatrabaho siya bilang private tutor. Private tutor. Isang magaan na trabaho upang sila sa bahay ay hindi mag-alala. Sino ang mag-aakala na ang kanilang pinakamamahal na anak ay kailangang magsuot ng jacket ng delivery appy na kulay dilaw araw-araw, nagbibilad sa init at sumusuong sa ulan sa mga kalsada ng Maynila upang tustusan ang sariling buhay. Ang katotohanan ito ay nalaman lamang nila kung kailan huli na ang lahat at ang pakiramdam ay parang hampas ng maso na muling dumurog sa kanilang puso na kanina pa wasak na wasak. Sa himpilan ng EFE headquarters, ang kapaligiran ng trabaho ay puno ng tensyon. Dahil sa katangian ng kaso na sadyang napakaseryoso, ipinag-utos ng District Director ang pagbuo ng isang Special Investigation Task Group. Ang grupong ito ay pinamumunuan mismo ni Edith Cole, Adrian Cruz at kinabibilangan ng mga investigador at operatives na pinakamahuhusay at may pinakamalawak na karanasan. Mabigat ang presyon na nakapataw sa balikat ng bawat miyembro ng pulisya. Hindi lamang sila humaharap sa isang kaso ng pagpatay at pagnanakaw na karaniwan. Ito ay kasong may indikasyon ng panggagahasa kung saan ang gawa ng salarin ay napakabyolente at nagdulot ng galit sa publiko. Ang utos na ibinigay ay napakalinaw.
Ang kasong ito ay dapat malutas sa pinakamaikling panahon at ang salarin ay dapat na managot sa kanyang ginawa sa harap ng batas. Ang unang direksyon ng imbestigasyon ay nakatuon sa kapaligiran ng pakikisalamuha at pag-aaral ng biktima. Isang team ang agad na ipinadala sa Unibersidad ng Pilipinas, Ang administrasyon at ang mga propesor sa Kolehiyo ng Turismo at Hospitality Management ay hindi maitago ang kanilang pagkagulat nang marinig ang balita tungkol kay Luz. Sa mata ng mga guro, si Luz ay estudyanteng may mahusay na academic record, tahimik, magalang, at may talento sa mga extracurricular activities. Kakapanalo lang niya ng first place sa isang patimpalak sa pagtatalumpati. Ang speech contest sa antas ng unibersidad ay naging karangalan ng buong kolehiyo. Walang sinuman ang nag-akalang ang ganoong dalaga ay sasapit sa trahedyang napakalagim. Ngunit ang pinakamahalagang palatandaan ay nanggaling mismo sa mga matalik na kaibigan ni Luz. Matapos suyurin ang iba't ibang koneksyon, nakausap ng mga investigador si Bituin Santos, ang matalik na kaibigan ni Luz mula pa noong unang taon sa kolehiyo. Si Bituin, isang dalagang laking Maynila na may matapang na personalidad, ay agad na nawalan ng malay nang marinig ang balita ng duka. Matapos pakalmahin ng mga investigador, pinigil ni Bituin ang kanyang dusa at nagbigay ng testimonya na napakahalaga. Hirap ang buhay ni Luz, sir. Ang mga magulang niya sa probinsya ay nawalan ng trabaho, kaya ayaw niyang maging pabigat sa kanila at itinago niya ang trabaho niya bilang online delivery rider. Nagsinungaling siya, ang sabi niya ay isa siyang tutor. Araw-araw pagkatapos ng klase. Nagmamadali siyang magpalit ng damit, isusuot yung dilaw na jacket, tapos bebiyahe hanggang hating gabi bago umuwi. Maganda siya at mabait, kaya madalas siyang bastusin ng mga tao, pero tumatahimik lang siya, kwento ni Bituin sa pagitan ng mga hikbi. Pagkatapos ay binanggit ni Bituin ang pangalang Nadia Peralejo nang may tonong puot na hindi maitatago. Si Nadia, sir, sigurado akong siya ang may kagagawa nito sa kaibigan ko, diin ni Bituin. Isinalaysay niya ang buong hidwaan na matagal nang nagbabaga sa pagitan ni Luz at Nadia na nagsimula sa simpleng issue ng kababaihan. Itinuring ni Nadia na mayabang si Luz at lumalayo sa iba. Nang makita niyang hinahangaan si Luz ng maraming kalalakihan sa kampus, nililigawan at binibigyan ng regalo, lalong nainggit at namuhi si Nadia. Ang rurok ng inggit na iyon ay nangyari noong speech contest sa unibersidad kung saan si Luz, gamit ang napakatalinong talumpati, ay nagwagi bilang champion. Samantalang si Nadia, na sobrang ambisyosa rin, ay pumangalawa lamang. Mula sa araw na iyon, itinuring na niyang tinik sa lalamunan si Luz. Nagsimula siyang maghanap ng gulo. Sa una ay mga parinig lamang sa social media. Tapos ang kanyang ugali ay lalong lumala. Minsan niyang hinarang si Luz sa gate ng kampus at minura ito. Tumahimik lang si Luz at umalis, pero lalo lang siyang naging desperada. Nagsimula siyang maglaro ng marumi. Binutas niya ang gulong ng motor ni Luz gamit ang matulis na bagay. Minsan, nag-utos siya ng tao na sabuyan si Luz ng tubig kanal sa gitna ng kampus. Ang huli, ninakaw niya ang thermal bag sa motor ni Luz dahilan para ang kaibigan ko ay hindi makapagtrabaho at kinailangang magbayad ng danyo sa kumpanya. Ang testimonya ni Bituin ay nagbunyag ng detalyeng napakakrusyal. Hindi ko na natiis, sir. Galit na galit ako na makitang inaapi ang kaibigan ko pero hindi siya lumalaban. Tinawag ko ang dalawa kong kuya para pumunta sa kampus. Nang araw na iyon, hinarang namin si Nadia sa gate. Pinagsabihan lang siya ng mga kuya ko ng maayos. Binalaan na huwag nang guluhin ang kaibigan ko. Akala ko matatakot siya. Ang totoo, pagkatapos noon ay lalo siyang nagtanim ng galit. Nag-post pa siya ng status sa social media. Ang sabi niya, maghintay lang kayo, ikaw at ang kaibigan mo. Tatanggapin niyo ang kapalit. Hindi ko akalain. Hindi ko akalaing magiging ganito siya kadesperada. Ang testimonya ni Bituin ay tila sinag ng ilaw na tumagos sa kadiliman ng kasong ito. Ang buong atensyon ng task group ay agad na natuon kay Nadia Peralejo, isang taong may malinaw na motibo, puot na sumasabog, at nagbitiw ng banta bago ang pagpatay. Agad na inilabas ang subwena para kay Nadia. Ang mga operatiba ay tumulak patungo sa tirahan ni Nadia. Ang labanang psikolohikal sa pangunahing suspect ay magsisimula na.
Sa loob ng malamig na interrogation room ng istasyon ng pulis, nakaupo si Nadia Peralejo na nakapulupot sa silyang bakal. Ang kanyang magandang mukha ay namumutla, ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapakita pa rin ng katigasan ng ulo. Sa harap niya, si Ed T. Cole, Adrian Cruz at isa pang investigador ay may mukhang kalmado ngunit matalim. Inimbitahan ka namin dito para linawin ang ilang detalye tungkol sa pagkamatay ng kaklase mong si Luz Reyes, panimula ni Cole. Cruz. Malalim at matatag ang kanyang boses. Nagulat si Nadia nang marinig ang salitang ipagkamatay. Ngunit mabilis siyang nagsuot ng maskara ng katahimikan na pilit na ginawa. Opo, sir. Nagulat din po ako sa balita. Kawawa naman si Luz. Pero ano po ang kinalaman ko doon? May alitan sa pagitan niyo ng biktima, hindi ba? Umismid si Nadia, isang kilos ng pangmamaliit na hindi nakaligtas sa mata ng mga investigador. Simpleng hindi pagkakaunawaan lang yun ng mga babae, sir. Medyo mayabang kasi si Luz at mahirap lapitan. Wala kaming malaking problema. Huwag kayong maniwala sa chismis ng ibang tao. Nagsimula siyang magkwento ng mahaba, sinusubukang iguhit ang imahe na siya ang biktima, na si Luz ay laging nagmamagaling at ang mga kaibigan ni Luz ang nagsimula ng away. Inamin niya ang pagkakaroon ng alitan pagkatapos ng contest at ilang sagutan, ngunit itinanggi ng mariin na siya ay gumawa ng maruming paghihiganti. Yung tungkol sa pagsaboy ng tubig kanal o pagbutas ng gulong, sumusumpa ako, hindi ako ang gumawa noon. Baka may ibang taong galit kay Luz at ako ang pinagbibintangan. Ang interogasyon ay tumagal ng halos 2 oras. Nanindigan si Nadia sa pagtanggi. Ang katigasan ng kanyang ulo ay nagpaigting sa tensyon. Si Cole. Cruz ay matyagang nakinig sa bawat salita at kilos ni Nadia. Nang maramdaman niyang tama na ang oras, bigla siyang naglapag ng isang tumpok ng litrato sa ibabaw ng mesa. Kilala mo ba ang mga taong ito? Sumulyap si Nadia. Ito ay mga mugshot ng 4 na lalaking mukhang sanggano at puno ng tatoo. Nagulat siya. Nagbago ang itsura ng mukha niya agad-agad. Ngunit mabilis siyang umiling. Hindi. Hindi ko sila kilala. Hindi umimik si Cole. Cruz, kalmado lang niyang binuksan ang tablet sa mesa. Isang medyo malabong video recording ang pinatugtog. Kuha ito ng TVV, malapit sa Universidad ng Pilipinas na nagpapakita kay Nadia na nakikipag-usap at nag-aabot ng makapal na pera sa isa sa 4 na lalaki, ilang araw lang bago ang pangyayari. Namuti ang mukha ni Nadia. Nanginig ang kanyang mga labi ng matindi. Nadia Peralejo. Ang boses ni Cole. Cruz ay kasing tigas ng bakal. Hindi makakatulong ang tigas ng ulo mo. Lalo lang nitong papabigatin ang parusa mo. Kaninang madaling araw, nahuli na namin ang 4 na suspect na umatake at nagnakaw ng gamit ni Luz Reyes noong gabi ng Marso 21. Umamin na sila sa lahat. Ikaw ang umupa sa kanila, hindi ba? Ang matinding ataking psikolohikal na iyon ay tuluyang nagpaguho sa buong depensa ni Nadia. Humagulgol siya ng malakas. Ang hiya at insulto dahil sa pagharang ng mga kuya ni Bituin ay parang tubig na umapaw sa baso. Naramdaman niyang ipinahiya siya sa harap ng mga kaibigan niya. Sa kanyang galit, naghanap si Nadia sa isang Facebook group na tambayan ng mga gangster at umupa ng 4 na tao sa halagang 5,000 piso. Inutusan ko lang silang sundan si Luz, maghintay sa madilim na daan tapos agawin ang motor niya. Sinabi ko rin na bugbugin siya para matakot at hindi na makapasok o makapagtrabaho. Sumusumpa ako, yun lang ang intensyon ko. Hindi ko inakalang aabot sa ganito. Ang pag-amin ni Nadia ay nagbukas ng unang kadena sa kasong ito. Ngunit kasabay nito, ibinunyag din ng pag-amin na iyon na ang salarin na naging sanhi ng kamatayan ni Luz ay isa pa ring misteryo. Sa kabilang interrogation room, si Hadid Buang, ang leader ng 4 na holdeper, ay nakaupo ng paekis ang binti sa silyang bakal na maihalong yabang at kawalan ng pakialam. Siya at ang kanyang grupo ay nahuli habang sinusubukang ibenta ang motor ni Luz sa isang talyer malapit sa tulay ng Delpan at Jones Bridge. Nagtagumpay ang team ng SID na matunton ang bakas nila gamit ang network ng TIS ng lungsod at sa pamamagitan ng matalas na operasyon, hindi sila binigyan ng pagkakataong makatakas. Wala kaming alam dyan.
Wrong timing lang ng huli o set up lang to, mayabang na sabi ni Hadi sa investigador. Pak! Isang malakas na hampas sa pisngi ang dumapo na umalinggaw sa buong kwarto. Napahawak si Hadi sa mukha at napayuko sa mesa. Nang ipakita ng mga pulis ang ebidensya ng transaksyon kay Nadia, ang kihi, habang binubuntutan nila si Luz, at ang litrato ng motor na narecover, alam ni Hadi na hindi na siya makakalusot. Okay, aamin na kami. Yung babaeng nagngangalang Nadia ang umupa sa amin. Sabi niya mayabang daw yung target at turuan namin ng leksyon. Sinundan namin mula sa universidad. Bandang 11:00 ng gabi. Nakita naming pauwi na siya matapos maghatid ng booking sa daan malapit sa Manila North Cemetery na madilim at walang tao. Doon kami tumira. Ikinwento niya ang buong proseso ng krimen nang tuloy-tuloy ng walang takot. Ginigit namin ang motor tapos tinadyakan hanggang sa tumumba. Hinawakan nung mataba at nung matangkad ang kamay at paa niya. Habang ako at si Payat, ginulpi namin hanggang mawalan ng malay. Sumigaw siya. Pero mahina na ang laban. Hinila ko buhok niya. Kinalagkad ko siya papasok sa mas madilim na parte ng sementeryo para walang makakita. Tapos kinuha namin ang motor at cellphone, tapos umalis na. Tapos ano? Anong ginawa niyo sa kanya sa loob ng sementeryo? Tanong ng investigador, diretso sa punto. Biglang tumahimik si Hadi. Sa unang pagkakataon, ang mukha niya ay nagpakita ng pagkalito at takot. Anong ibig niyong sabihin? Pinatulog lang namin siya tapos umalis na kami. Gamit lang ang kinuha namin. Bakit kayo ganyan magsalita? Ginahasa at pinatay ang biktima kung saan niyo siya iniwan. Ano? Sigaw ni Hadi. Nanlaki ang mata. Hindi pwede. Hindi namin ginawa yon. Habang buhay na kulong ang rape with homicide, sir. Hindi kami ganun katanga. Sumusumpa kami, nung umalis kami, tulog lang siya. Ang tatlo pa niyang kasama, nang interogahin ng hiwalay, ay nagbigay ng testimonya na nakakagulat na tugmang-tugma sa isa't isa. Inamin nila ang pagnanakaw at pambubugbog, pero nanindigang hindi nila ginahasa o pinatay ang biktima. Mukhang nagsasabi sila ng totoo, at mas mahalaga, ang resulta ng forensics ay pumanig sa kanila. Ang EKG sample mula sa katawan ng biktima at ang mga fingerprint ay hindi tugma sa kahit sino sa apat na ito. Pansamantalang nakalusot sila sa kasong panggagahasa at pagpatay. Ang kaso ay lumiko sa direksyon na mas madilim at mas komplikado. May panglimang tao. Isang anino na lumabas matapos umalis ang mga holdaper, sinamantala ang walang malay na biktima upang gawin ang kahayupan at patayin ito ng brutal. Isang multo sa loob ng sementeryo. Sino siya? Ang karera laban sa oras ay nagsimula muli. Sa pagkakataong ito, mas matindi ang presyon. Ang tanging ebidensya na hawak nila tungkol sa misteryosong tao na ito ay ang EKG sample at ilang fingerprint na hindi kumpleto na naiwan sa katawan ng biktima. Ay match agad ang fingerprint na nakuha sa scene sa database ng pulisya at AFIS, Automated Fingerprint Identification System, utos ni Cole Cruz sa matigas na boses. Suyurin ang lahat. Huwag palampasin ang kahit isang recidivist sa lugar na ito. Dose-dosenang technical forensic officers ang pinakilos ng walang tigil. Ang sistema ng computer ay gumagana ng todo sa pagkumpara at pagtutugma ng milyon-milyong fingerprint. At sa wakas, matapos ang mahigit 2 oras na nakakabahalang paghihintay, lumabas ang resulta sa screen. Bingo, bulong ng isang pulis. Ang fingerprint sa crime scene ay tugma sa isa sa mga subject sa database ng mga kriminal. Ang litrato ng panglimang salarin ay nabuo. Ang pangalan, Ivan Ledesma, 29 anyos. Ang kanyang madilim na record ay nakalandra sa screen. 2 kaso ng pagnanakaw at snatching, lulong sa shabu, at walang permanenteng tirahan. Isa siyang palaboy, isang anino na gumagala sa pinakamababang antas ng lipunan. Ayon sa impormasyon ng mga pulis sa barangay, si Ivan ay madalas makitang pag-alagala sa paligid ng Maynila. Nabubuhay sa pagbebenta ng sigarilyo, pamamalimos, at kapag gabi, naghahanap ng sulok sa parke, ilalim ng tulay, o sementeryo para matulog kapag sabog na sa droga. At ang nakakapanlumo, ang lugar na madalas niyang tambayan ay ang paligid ng Manila North Cemetery.
Ang lahat ng piraso ng puzzle ay nabuo ng perpekto. Isang adik na palaboy sa sementeryo ang nakakita sa isang dalagang walang malay. Ang senaryong pinakamasalimuot ay malinaw nang nakaguhit sa isipan ng mga investigador. Isang malawakang operasyon ng paghahanap, manhunt, na hindi pa nararanasan noon ay agad inilunsad. Ang utos ay malinaw, hulihin si Ivan Ledesma sa kahit anong paraan sa pinakamaikling panahon. Ang mga litrato ni Ivan ay ipinamahagi sa lahat ng team, istasyon, at maging sa mga aset sa mundo ng kriminal. Isang lambat na hindi nakikita ang inilatag sa buong lungsod. Ang mga pinakamagagaling na operatiba ay nagpanggap bilang rider ng angkas o grab, tindero sa bangketa, at sumuot sa bawat eskinita, palengke, ilalim ng tulay at terminal. Lahat ng lugar na posibleng pagtaguan ni Ivan. Lahat ng lungga ng mga adik ay binantayan. Lumipas ang oras sa matinding tensyon. 10 oras matapos ilabas ang utos, wala pa ring balita kay Ivan. Tila naglaho siya sa Maynila. Ngunit, ang lambat na inilatag ng pulisya ay masyadong mahigpit. Halos 12 oras matapos simulan ang paghahanap sa PITS, Parañaque Integrated Terminal Exchange, isang undercover na pulis na nagpapanggap na pasahero ang nakapansin sa isang pulaboy na may marungis na mukha na nakasiksik sa sulok. Kahit pinarumi ng lalaki ang mukha at iniba ang lakad, ang kanyang mga matang balisa at puno ng takot ay hindi nakatakas sa matalas na instinto ng pulis. Napagtanto niyang ang suspect ay may katangiang identical kay Ivan Ledesma. Agad na nag-report ng palihim ang pulis sa command center. Sa loob ng wala pang 5 minuto, ang patibong ay sumara. Dose-dose ng pulis at SWAT na nakasuot sibilyan ang sabay-sabay na sumugod. Hindi na nakapalag si Ivan. Ang tanging nagawa niya ay iangat ang naguguluhang mukha at makita ang malamig na tingi ng mga pulis at ang kislap ng posas. Ang buong katawan niya ay nanghina. Ang pagtakas ng demonyong nag-anyong tao ay nagwakas na. Sa harap ng mga investigador na may malamig na mukha, si Ivan Ledesma ay nakaupo ng nakayuko. Ang 2 kamay ay nakaposa sa harap. Nanginginig ng malala tila isang adik na nagwi-withdraw. Maawa kayo, sir. Wrong timing lang ng huli nyo. Pulaboy lang ako, nagbebenta ng sampagita para kumain. Wala akong alam, sabi niya sa tonong nagmamakaawa na halatang pilit. Ang kanyang mga matang singkit at tuso ay lumilikot na parang daga na naghahanap ng lagusan. Isang matandang investigador na puno ng karanasan ang humampas ng bote ng mineral water sa mesa. Inom muna bago magsalita. Maling huli. Isang buong team ang bumaba para lang hulihin ka. Magkakamali pa ba kami? Ate, call. Adrian Cruz, na kanina patahimik na nagmamasid, ay nagsalita na. Ang boses niya ay malalim ngunit kasing talim ng patalim. Tinanong kita, noong gabi ng Marso 21, saan ka gumagala? Mabilis na umiling si Ivan. Ang mukhang maamo na kanyang ipinapakita ay tila nakakaawa. Sumpaman, sir, hindi ko maalala. Adik ako, sabog araw-araw. Ang utak ko hindi na malinaw para makaalala. Hindi maalala, ngumiti ng mapakla ang matandang investigador. Isang ngiti na nagpatayo ng balahibo ni Ivan. Ang galing ng acting mo. Tutulungan kita. Tandaan mo. Noong gabing iyon sa Manila North Cemetery, matapos tumakas yung 4 na gagong iyon, may isang hayop na dumating. Isang tao na sinamantala ang dalaga habang walang malay para gawin ang kahayupan. Tapos siya rin ang pumatay. Ikaw yun, di ba? Nagwala si Ivan na parang casing na binuhusan ng asin, sumigaw-sigaw. Paratang yan. Frame up to, sir. Hindi ko kilala ang babaeng yun. Huwag niyo akong piliting umamin. Nawala ng pasensya ang investigador. Ibinagsak niya ang tumpok ng folder sa mesa. Binuksan ang unang pahina. Ang pinalaking litrato ng fingerprint ni Ivan ay inilagay katabi ng litrato ng fingerprint na nakuha sa liig at kamay ng biktima. Gusto mo pang magsinungaling? Ito ang fingerprint mo. Malinaw na nandito. Paano mo ipaliliwanag yan? Namuti ang mukha ni Ivan, ngunit ang bibig ay pilit pa ring tumatanggi. Oo po, madalas akong gumala doon. Baka hindi sinasadyang nahawakan ko lang, sir. Pero wala akong ginawa. Hindi sinasadyang nahawakan? Si Cole.
Cruz naman ang nagbukas ng ibang pahina at idinuldol ito sa harap ni Ivan. Ito ang resulta ng analysis. Kung ito, hindi rin ba sinasadya? Tumigas ang boses niya. Ang sample ng semilya sa katawan ng babae ay 100% match sa essay mo. Pwede mong itanggi ang fingerprint, pero ito, hindi mo maitatanggi. Ang siyensya ay hindi nagsisinungaling, Ivan. Ngayon, gusto mo pa bang magdrama? Ang lahat ng katigasan ng ulo at pagsigaw ni Ivan ay naglaho ng parang bula. Tinitigan niya ng matagal ang resulta ng ihe. Bumagsak ang balikat niya sa panghihina. Ang maskara ng pagiging inosente at kaawa-awa ay gumuho na naglantad sa tunay na mukha ng isang demonyo. Alam niyang sarado na ang lahat ng lagusan. Inangat niya ang kanyang mukha, ngunit ang tingin niya ay hindi pagsisisi, kundi isang kawalan na malamig at nakakatakot. Nagsimula siyang magsalita sa tonong flat na walang emosyon, tila nagkukwento ng istorya ng ibang tao. Gabing yun, sabog ako sa shabu. Ubos na pera ko, pumasok ako sa sementeryo para maghanap ng matutulugan gaya ng dati, garalgal ang boses niya. Habang naglalakad, may nasipa ako. Sininagan ko ng flashlight ng cellphone. Isang babae. Naka-jacket na dilaw, nakahandusay, hindi gumagalaw. Sinubukan kong yugyugin, hindi nagigising. Ang lambot ng katawan niya. Tumigil siya sandali, dinilaan ang tuyong labi. Tahimik ang buong kwarto, tanging ang nakakakilabot na boses niya ang naririnig. Maganda siya. Kahit puno ng pasa, maganda pa rin siya. Tumingin ako sa paligid, walang tao. Madilim ang utak ko noon. Pumasok na lang yung isip na iyon. Hindi ko mapigilan. Ikinwento niya ang kahayupan ng detalyado at nakakasulaso. Kung paano niya kinaladkad ang dalaga sa mastago. Kung paano niya hinubaran. Hindi niya pinalampas ang bawat detalye ng kababuyan na nagpakuyom sa kamao ng mga veteranong pulis sa galit. Habang nasa kalagitnaan, patuloy ni Ivan sa parehong flat na tono, nagising siya. Dumilat, bumulong, tapos nanlaban at kinakalmot ako. Gusto niyang sumigaw. Nataranta ako, nilabas ko yung hiringgilya galing sa bulsa ko. Tinutok ko sa liig niya. Pag sumigaw ka, ipadadala kita kay Lord. Natakot siya, tumahimik. Tuloy-tuloy ang luha niya. Nung nakita kong ganun, lalo akong. Wala akong pakialam. Pagkatapos, akmang tatayo na ako para umalis. Sakto pagtayo ko, bigla siyang bumangon, akmang tatakbo at sisigaw ng tulong. Sa reflex ko, hinila ko ang paa niya. Nawalan siya ng balanse. Bumagsak siya ng paharap. Narinig ko yung blag na napakalakas. Tumama ang ulo niya sa bato. Tumahimik siya. Dumaloy ang dugo sa noo, binasa ang lupa. Nilapitan ko. Inalog-alog ko, tinawag ko, pero hindi sumagot. Kinapa ko ilong. Wala nang hininga. Alam ko patay na. Noong oras na yon, natakot ka ba? Tanong ni Cole. Cruz. Puno ng galit ang boses niya. Tinitigan ni Ivan ng diretso ang opisyal. Isang tingin na walang laman. Hindi. Ang inisip ko lang, kailangan ko nang umalis doon. Tumingin ako sa paligid para siguraduhing walang tao. Tapos dahan-dahan akong lumabas ng sementeryo. Dumiretso ako sa terminal. Nagtago doon ng isang araw bago lumipat sa pits. Akala ko yung mga holdaper lang ang hahanapin ng pulis. Hindi ko akalain. Ang pag-amin ni Ivan Ledesma na malamig at walang emosyon ay nagtapos sa lahat ng katanungan sa kasong ito. Walang bahid ng panginginig, walang kahit isang patak ng luha ng pagsisisi. Para sa kanya, ang panggagahasa at pagpatay sa isang dalaga ay tila kasing normal lang ng pagturok ng droga sa katawan niya araw-araw. Ang kalupitan at pagkawala ng pagkatao ng salarin ay nagpanginig sa laman ng lahat ng naroon. 6 na buwan ang lumipas, ang pagdinig sa korte para sa kasong murder, rape, at robbery na yumanig sa publiko ay ginanap sa Manila Regional Trial Court. Sa upuan ng akusado, si Ivan Ledesma, dahil sa kanyang krimen na napakabigat at itinuturing na wala ng pag-asang magbago, ay hinatulan ng pinakamabigat na parusa sa ilalim ng batas ng Pilipinas. Reclusion perpetua o habambuhay na pagkakulong ng walang pribilehiyo ng parol. Dahil wala ng parusang kamatayan sa Pilipinas, ito ang katumbas na pinakamataas na parusa.
Hinatulan siya ng habambuhay na pagkakulong para sa kasong rape with homicide. Si Nadia Peralejo, ang mitsa ng trahedya na dahil sa selos at puot ay hindi direktang naging sanhi ng pagkamatay ng biktima, ay hinatulan ng 9 na taong pagkakulong para sa krimeng serious physical injuries at pagiging accomplice. Ang grupo ng 4 na lalaki na pinamumunuan ni Hadi Buangki na direktang nambugbog at nagnakaw kay Luz ay kailangang magbayad ng mahal sa kanilang karahasan. Si Hadi ay hinatulan ng 14 na taong pagkakulong. Habang ang 3 pa ay nakatanggap ng parusang 0 hanggang 12 taon para sa kasong robbery with violence. Ang katarungan ay naibigay. Ngunit ang sugat na iniwan sa pamilya ng biktima at ang gulat sa lipunan ay mananatiling nakabakas. Ang batas ay naipatupad. Ngunit ang magandang bulaklak na si Luz Reyes ay hindi na kailanman muling mamumukadkad. Maraming salamat sa pakikinig sa kwentong ito. Ang kaso ay sarado na. Ang mga salarin ay nagbabayad na sa kanilang kasalanan. Ngunit ang sakit at kawalan ay mananatili magpakailanman. Ang kwentong ito ay isang malalim na paalala kung paanong ang inggit at bulag na galit ay kayang magtulak sa tao sa karumaldumal na krimen. Ipinapakita rin ito ang madilim at nakakatakot na sakit ng lipunan kung saan ang pagkatao ay winawasak ng iligal na droga. Mamuhay tayo ng may mas malawak na pangunawa